dating kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, ang aktris na si Catherine Bernardo, lalo na ang kanilang pamilya na ayaw magdiwang ng Pasko. Ngunit sa kaniyang paghiwalay sa naturang sikta, pwede na siyang magdiwang ng Pasko. Sa kaniyang pagdiriwang ng Pasko, alam naman natin na ito ang grabing tuligsa ng mga ministro ni Felix Manalo na ang Pasko daw ay sa pagano. Hindi tayo nakikiisa sa gawain ng Pasko ng Iglesia Katolika. Kaya mahalaga pa, ang petsa lamang po ba, mga kapatid at mga kaibigan, ang kinuha mula sa pagano? Ano-ano pa ang mga gawain sa tinatawag nilang Pasko na kinuha rin sa gawain ng mga pagano? Yung paggamit nila ng kandila, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, at yung tinatawag na Christmas tree, ayon po sa aklat na The Two Babylons or the Papal Worship by Alexander Hislop. Yun ang aklat na palagi nilang ginagamit, isang anti-Catholic na aklat, mga kapatid. Isa sa mga paulit-ulit na tuligsa ng mga ministro ni Felix Manalo, yung pagdiriwang daw sa Pasko ng simbahang Katoliko ay sa pagano. At gumagamit pa sila ng aklat Katoliko, at hindi lang Katoliko, pati na yung mga references, ngunit lalo na yung mga anti-Catholic books para siraan ang pananampalatayang Katoliko, tulad sa aklat na ito. Hindi tayo nakikiisa sa gawain ng Pasko ng Iglesia Katolika. Kaya mahalagang tanong pa, ang petsa lamang po ba, mga kapatid at mga kaibigan, ang kinuha mula sa pagano? Ano-ano pa ang mga gawain sa tinatawag nilang Pasko na kinuha rin sa gawain ng mga pagano? Yung paggamit nila ng kandila, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, at yung tinatawag na Christmas tree, ayon po sa aklat na The Two Babylons or the Papal Worship by Alexander Hislop. Yung referensya na ginagamit nila, mga kapatid, yun po ba'y sapat na batayan at dapat paniwalaan? Ngayon ating sasagutin sila punto por punto. Buksan muna natin sa panalangin sa pamamagitan ni Father Bing Arellano ng Twin Hearts, isang exorcist. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you've instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit we may always be truly wise, rejoice in his consolation, to the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Atin ang sinimulan na sagutin yung mga aklat na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. Lalo na yung aklat Katoliko at iba pa mga referensya na mula noon ay palagi nilang ginagamit sa pagtuligsa sa pagdiriwang natin ng simbahang Katoliko sa Christmas, na ayon sa kanila batay umano sa aklat na ginagamit nila, hindi lang ang pitsa ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo ay sa pagano, kundi lalo na umano yung kandila, lalo na umano yung Christmas tree, at ang kanilang ginagamit na aklat ay itong protestante na aklat. Hindi tayo nakikiisa sa gawain ng Pasko ng Iglesia Katolika. Kaya mahalagang tanong pa, ang petsa lamang po ba, mga kapatid at mga kaibigan, ang kinuha mula sa pagano?
Ano-ano pa ang mga gawain sa tinatawag nilang Pasko na kinuha rin sa gawain ng mga pagano. Aba, yung paggamit nila ng kandila, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, at yung tinatawag na Christmas tree, ayon po sa aklat na The Two Babylons or the Papal Worship by Alexander Hislop sa page 97, ganito po ang ating mababasa. Ang mga kandila sa ilang bahagi ng Inglaterra na sinisindihan tuwing bisperas ng Pasko at ginagamit sa buong panahon ng pagdiriwang ay sinisindihan din ng mga pagano sa bisperas ng kapistahan ng Diyos ng Babylonia upang parangalan siya sapagkat isa sa mga mapagkakakilanlang kaibahan ng pagsamba sa kanya ay magkaroon ng mga sinindihang kandila sa kanyang mga dambana. Ang Christmas tree na ngayon ay lubhang pangkaraniwan na sa atin ay pangkaraniwan din sa paganong Roma at paganong Ehipto. Kaya malinaw po dito sa aming binasa sa inyo na ang mga kandila na sinisindihan tuwing bisperas ng Pasko at ginagamit sa buong panahon ng pagdiriwang ay sinisindihan din ng mga pagano. Yon ang ginagamit nila na aklat, mga kapatid, na kung wala kang background, siguradong matangay ka sa ganitong tuligsa ng mga ministro ni Felix Manalo. Ito po ang aklat na kanilang binasa at sinasalin pa nila yan sa Tagalog, mga kapatid, para sa pagtuligsa sa banal nating pananampalataya, na ang konklusyon nila na ang kandila at ang Christmas tree ay sa pagano raw. Una, mga kapatid, sagutin natin punto por punto itong ginagamit ng mga ministro, yung referensya na naging diferensya, dahil yung titulo pa lamang ng referensya na ginagamit nila, mga kapatid, ay napaka-anti-Catholic source na. Nangungopya sila ng tuligsa galing sa anti-Catholic Church. Kaya, sangayon ba sila kung ang aklat ni Eliseo Soriano ang gagamitin natin laban sa kanilang doktrina, kung iyon ang ating pagbatayan? Natural, sasabihin nila na di talaga nila yan matanggap. Pero yung ginagamit nila na aklat ay isang napaka-anti-Catholic, mga kapatid. At natural, negatibo na sa simbahang Katoliko, yon ang kinukopya ng mga ministro ni Felix Manalo. At kung tingnan natin ang referensya na ginagamit nila, yung anti-Catholic na referensya, mga kapatid, abay, kung yun ang konklusyon na ang kandila ay mula pa sa mga pagano, ibig sabihin, yung mga Hudyo sa lumang tipan, dahil gumagamit sila ng kandila, ibig sabihin sila yung mga pagano na rin. Imposible naman kung di ito nabasa ng mga ministro ni Felix Manalo. Halimbawa, Job chapter 18 verse 6. Ito ang ating mabasa. The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him. See? May mabasa natin sa naturang talata na kandila, ginagamit na sa lumang tipan. Hindi lang yan. Sa Job chapter 29 verse 3, when his candle shined upon him, and when his light I walked through darkness. So may ginamit yan na kandila, mga kapatid, kung mapansin ninyo. Sapat na ba na konklusyon na kung yung aklat na anti-Catholic na pinagbatayan nila, sasabihin na ito'y isang aral na nagmula sa pagano, lalo na yung kandilang mabasa natin, Job Kapitulo 29, versikulo 3, Job Kapitulo 18, versikulo 6. Ngayon, bakit tayo, mga Katoliko, gumagamit ng kandila, lalo na tuwing Christmas, tuwing Pasko? Una sa lahat, mga kapatid,
ang Pasko para nating mga Katoliko at kinopya naman sa ibang mga Protestante ay ito'y pagdiriwang sa pagdating o pagsilang ng ating Panginoong Hesus. At tandaan natin, ang ating Panginoong Hesus, siya ang ilaw sa buong mundo. Kung tingnan natin ang mabasa sa banal na Biblia, no? So, New International Version, ito po ang mabasa natin. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me never walk in darkness, but will have the light of life. So, napansin natin na dito sa naturang talata, si Kristo ang liwanag sa buong mundo. Juan Kapitulo 8:12. Kaya siya ay sumisimbolo bilang ilaw, bilang kandila. Kaya yan ang dahilan mga kapatid kung bakit tayo mga Katoliko maraming gumagamit na kandila, lalo na pag nagdiwang tayo ng Pasko, ng Christmas, dahil ito'y pagdiriwang natin at pag-alala natin sa pagsilang, pagdating ng liwanag sa mundo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo.